Good morning, good afternoon, good evening. Today is Tuesday at kakarating ko lang sa aming bahay. After sa work, dumiretso kami ni Ate Jessie sa Turkish store kasi bumili kami ng isda at saka pusit. Sobrang saya ko kasi nakabili ako ng pusit. Yung pusit na maliliit ba? Ayoko kasi nung pusit na malalaki. Yung same sa atin na ganito lang siya kaliit. Ay, meron akong nabili dyan, half kilo. Tapos isda, half kilo. Sobrang saya ko na nakabili ako. Mura lang din siya. Ay. Mamaya ko na ipapakita sa inyo, kakain muna ako. Yung kapatid ko naglilinis dyan sa kusina. Kakain lang ako kasi nagugutom na ako. Konti lang yung kinain ko sa work kanina. Ito yung binigay sa akin ni ate na paksiw. Ito pa rin yung uulamin ko dahil sobrang sarap niya. Tumutulo yung laway ko Magkakamay ako kasi masarap sa paksiw magkamay. Mga unta. Nakabili ako ng same ng isda na to. Excited ako lulutuin ko siya ngayon. Hindi muna ako mag-i-edit. Magluluto muna ako. Kailangan yun siyang lutuin agad. Fresh pa kasi yung pusit. Hindi siya yung frozen ba? Sarap. Wala talagang tatalo sa paksiw Ang sarap. Aadobohin ko yung pusit. Tapos yung isda, magpapaksiw ako. Tapos prito. Namiss ko na din ang pritong isda. Pag bumibili ako ng dorade, pag nakasale lang siya. Sarap. Hindi ako nag-vlog doon. Nahihiya ako kay Ate Jess mag-vlog. First time ko din sumama kay ate. Sinulit ko yung band namin ni Ate Jessie. Minsan lang kasi kami magsama. Nandito yung biyanan ko dahil susunduin niya si GM. Siya yung maghahatid. Buti na lang talaga siya yung maghahatid kay GM ngayon. Kasi nakalimutan ko na nakabus strike pala ngayon. Buti na lang, ihatid siya ni mama ngayon kasi wala akong sasakyan. Hinatid ako na Ate Jessie dito sa bahay Buti na lang talaga. Kasi pag nagkataon, walang sasakyan si GM. Kailangan ihatid ni Nico yung sasakyan dito sa bahay. Akong trabaho ron kay nabutan ko sa Pintaklobra sa pagkaon. Mayo. Hi! Yeah. Ja? Ach so. Hast du jetzt frei? Ja. Zu Feierabend? Dann lass dich das stimmen. Wir waren heute beim türkischen Laden. Ja, der beim Schlachthof? Ja. Bis dann. Tschüss, Bis dann. gute Fahrt. Bis morgen. Bis morgen. Ang sarap ng kain ko Hindi ko dinamihan yung aking brunch kanina sa work. Gusto kong kumain dito. Kasi nga may paksiw. Medyo natakot ako kanina. Baka kasi kinain to ng kapatid ko. Buti na lang, hindi niya kinain. Yan si GM, hindi yan siya gaanong kumakain ng paksiw. Kahit nasa Pinas, hindi yan siya kumakain ng paksiw. Paksiw na isda. Pero pag bet niya yung isda, kakain yan siya. Mas OA sa akin yung kapatid ko as in. Kuha pa ako ng kanin Hindi ba? Sabi ko sa inyo Kapapadami yung kain ko pag paksiw ang ulam. So, bawi na ako next year sa pagda-diet. Ang gabi na, Wala tuloy akong nagawa. Excited ako sa pagkain pero tinamad akong magluto. Pero kailangan ko talaga siyang lutuin. Kasi sayang yung freshness niya kung hindi ko siya lulutuin kaagad. Tugasan ko lang siya. Ito yung squid. Nilinisan na to Wala na siyang laman sa loob. Ito naman isda. Akalain nyo sa dalawang to, 15 euro lang yung nabayad ko. Parang bet kong mag-prito nito. Tanggalan ko siya ng laman sa loob ba. Kasi mapait to siya Ang sarap nito prituhin tapos maglauoy ba. Namiss ko tuloy ang lauoy. Pwede naman na to siya hindi linisan kasi maliit naman to siya na isda. So, ang hapdi ng aking sugat. Naghugas ako kanina ng kutsilyo. Yung kutsilyo, nadulas. Diretso man siya sa kamay ko Actually, pwede naman na to siyang ipaksiw diretso. Hugasan lang tapos ipaksiw. Ito yung okra na nabili ko. Sobrang fresh ng kanilang okra as in. Na-excite tuloy ako sa aking paksiw Hindi na lang ako magpiprito. Paksiw na lang diretso. Uunahin ko lang tong paksiw. Gusto ko sa paksiw, slow cook siya Wala akong talong para sa aking paksiw. So, okra ilagay ko. Para malasa ang okra, ilagay ko sa ilalim ang okra. I-arrange lang. Para siyang magiging banig ng isda.
Ito yung turo sa akin ni Ate Mile. Kasi dati, sabi ko sa kanya, Ate, bakit yung aking paksiw, hindi malasa yung gulay? Talong kasi yung nilalagay ko dati kasi wala naman akong nabibiling okra. Sabi ni Ate Mile sa akin, ilagay mo siya sa ilalim para yung sabaw manunuot sa kanya. Lagyan natin siya ng sandamakmak na luya. Lagyan siya sa ilalim at saka sa ibabaw. Sibuyas. Itong isda na to, yung lasa niya para siyang galunggong. Ganun na ganun yung lasa niya. Gusto ko sanang magbaon ito sa work. Kaso nga lang, hindi ka kasi may enjoy sa work. Kasi gusto ko pag kumakain ako nito, yung nakakamay, nakakayang magkamay doon sa work. Tapos yung nakapatong yung paaba. Lagyan natin siya ng sandamakmak ng asin. Sandamakmak na pepper. Lagyan natin siya ng suka na ewan. Toyo. Bali, adobo to siya. Then, lagyan natin siya ng oil konti para mabango. Lalagay natin ang bawang on top. Kalimutan ko maglagay ng bawang sa ilalim. Tapos, sibuyas. Then, ginger. Ayan. Lagyan din natin siya ng sandamakmak na chili. Ito lang na chili yung meron ako. Jalapenos. Gusto ko siya ilagay lahat dito pero meron pa kasi akong adobo. Gusto ko maglagay ng chili sa adobo. Lagyan ko siya ng konting tubig. As in konting-konting lang. Para may sabaw siya. Ganyan na siya. Kailangan mabilisan lang to kasi madali lang to siya lutuin. Actually, first time ko magluto ng pusit. Hindi ko gaano gamay ang pusit. Huwag nagpapainit ako dito. Lilipitin ko lang tong kusina para maayos na yan siya. Wala na akong lilinisin. Ilagay ko na itong bawang. Hindi ko alam kung tama ba itong aking pag-aadobo. Susundin ko lang yung way ng pag-aadobo ng karne. Wala na to siyang ata. Magsisix na, kailangan ko pa maligo. Lagay ko na ang bawang. Lagay ko na ang mga pusit. Ang cute ng pusit. Lagay ko na ang sili. Maglagay ako ng toyo. Damihan ko siyang toyo para may sabaw ba. Lagyan ko siyang paminta. Sandamakmak na paminta. Pakuluin ko lang siya. Saka ako maglalagay ng suka. Mahala na yan. Imagination ko lang yung aking ginagawa sa pusit. Maglilinis lang ako. Yung akong luwag, ako naman gisulod sa washing. Maglagay lang ako ng suka. Saka ko na yan siya haluin. Meron din ako ditong oyster sauce. Hiningi ko to galing kay Bianan. Pero papakuluin ko lang siya ng mga ilang minuto saka ko siya hahaluin. Para na siyang adobo sa Pinas. Maglagay ako ng oyster sauce. Luto naman na to siya. Ang laki pala ng aking ginamit na kaldero or kaserola, no? Tikman natin siya, the moment of truth. Pag ayaw ko sa lasa ay wali. Okay naman yung lasa niya. Meron lang siyang lasa na hinahanap-hanap ko sa isang pusit. Pag adobo kasi gusto ko na may sabaw talaga. Ay, alam ko na kung ano yung kulang. Tada! Kalimutan ko maglagay ng bay leaves. Uy. Yan. Bay leaves pala yun. Wala akong brown sugar. So, white sugar na lang. Maganda sana yung brown sugar. Mas creamy kasi yung brown sugar. Feeling ko lang ha. Ang adobo kasi masarap siya pagka bahaw. Ewan ko lang kung bet nyo din ba yung lasa ng bahaw na adobo. Pero ako kasi bet na bet ko yung lasa niya. Lalo na pag medyo sticky na yung sauce niya. 5:48 na. Tikman ko tong aking paksiw. Bango na din siya. Okay na din siya. Sarap.
Kakainin ko na yan siya bukas. Diba? Hindi ko alam kung mahaba na yung aking vlog for today. Nahiya kasi akong mag-vlog kanina. Baka next time kung sasama ako sa kanya, magtanong ako sa kanya kung okay lang ba na mag-vlog ako. Pero this time kasi parang first time ko na sumama sa kanya. Sinusulit ko muna yung first namin. Hindi din ako nakapag-edit, hindi ako nakapaglaba, o diba? Bongga. Hindi din ako nakapag-edit dahil nag-review kami ng kapatid ko para sa report niya. Bali, nagtatanong ako ng mga questions sa kanya. Nire-review ko yung topic niya kung naintindihan ba niya. Kailangan ko na lang talagang maglinis. Keep me better di kitrengke. No. Nein, Joghurt bitte. Ina. Irgendwas. I-prepare ko yung aking muesli. What mama? Yung prepare ko kaninang umaga, di ba? Nagbaon ako. Ay, nag-prepare ako gabi ng muesli. Sobrang dami pala yung aking prepare. Hindi ko siya naubos, eh. So, ngayon, konti lang yung aking babaunin. Kasi for breakfast lang naman siya. Mabilis akong mabusog pagka muesli. Yeah. This time, hindi ko ilalagay ang yogurt. Kasi kanina, sobrang tigas niya. Uy, as in. Meron ako ditong yogurt. Since hindi masarap ang yogurt, nilalagyan ko siya ng konting honey tapos banana. Ito na yung baon ko for my first break tomorrow. Since meron pa akong konting time, it's still 4 minutes to 6. Mag-edit na lang ako ng konti. Wala akong vlog for tomorrow, but still. Tapos na ako maligo. 8 na, my God. Nag-edit pa kasi ako until 7:50. Pagka may trabaho ako sa gabi ako naliligo. Twice a week ko lang binabasa yung aking buhok. Tapos, half bath na lang everyday. Mag-dry lang ako ng aking buhok. Normally, naka-bed na ako ng ganitong oras. Patulog na. Pero ngayon, hay nako. Late na. Blow dry ko lang yung aking buhok para makatulog na ako. Gagawa pala sana ako ng skincare routine. Wala, nakalimutan ko na nung naalala ko. Tapos na akong maglagay ng cream. So, next time na lang. May nagtanong kasi sa inyo kung ano yung aking skincare. I-share ko yan siya next time. Basa yung aking kamay. Nagamit ako neto. Diba? Palitan natin siya ng nozzle. Ang ginagawa ko is, binabaliktad ko yung buhok. Diba? Sobrang volume ng ating hair. May nagtanong sa inyo no kung saan ko nabili itong aking dryer slash curler. Sa website ko po siya ng Dyson nabili. Matagal na to sa akin as in super. Pero nag-curl ako ng buhok this year lang. Ay, last year, month of December. Na-vlog ko din yun. First time ko din nagamit ang nozzle na yun or yung curler. Super tagal na to sa akin itong Dyson. Yan yung time na super uso ng Dyson. As in sobrang trend talaga siya. Pinag-uusapan talaga siya lahat ng influencers. So, ako na imbitera. Parang na-intriga din ako. Pero, isa sa reason kung bakit ko to binili was hindi siya nakaka-damage ng buhok. Meron siyang something na nakaka-protect sa buhok ba. Yun yung nagpa-convince sa akin. Kasi ayoko nga masira yung buhok ko. So, nag-invest talaga ako ng pang buhok. Meron naman akong ginagamit dati na dryer, blow dryer. Pero, sobrang tagal kong matapos kasi ang ginagawa ko yung pinakabababang temperature yung ginagamit ko para hindi masira yung buhok ko. Kasi nga blow dry, sobrang init siya sa buhok. Natatakot ako na baka masira yung buhok ko ba. Yun talaga yung nagpa-convince sa akin na mag-invest ng para sa buhok.
Pero sobrang tagal na to sa akin eh. Ang dami na nga tong gasgas eh. This year ko lang yan siya parang na ROI na halos araw-araw ko ginagamit. Ginagamit ko na din yung pang curl niya. Dati hindi ko talaga yan ginagamit. Yung lagi ko lang ginagamit is yung blow dry at saka yung parang suklay. Yung effect niya is for smoothen your hair. I am ready for bed na. End ko na din tong vlog. Thank you so much guys for watching. If you enjoyed this video, please like and share. If you did, leave a comment below. Follow me on my social media accounts and please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. And I will see you guys on my next one. Vielen Dank. Tschüss. Gute Nacht. Amping.